Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na may malalim na malasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Magkwentuhan muna tayo sandali ngayong araw tungkol sa isang bagay na malamang ay ilang dekada nang nakatago sa inyong kusina. Ito yung pamilyar na maitim na bote na madalas ay nasa likuran ng mga garapon ng harina at mga pampalasa. Ang tawag dito ay molasses. Para sa karamihan sa atin, kapag narinig natin ang molasses, naaalala natin ang amoy ng mga matatamis na kakanin o yung mga lumang recipe ng ating mga lola. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang maitim na likidong ito ay makakatulong para gumaan ang inyong pakiramdam at magkaroon kayo ng mas matatag na lakas? At paano kung ito rin pala ang sagot para makuha ninyo ang mahimbing na tulog na matagal na ninyong hinahanap? Totoo po ito. At ngayong araw, hindi tayo gagamit ng malalalim na salita o nakakalitong terminolohiya ng medisina. Sa halip, mag-uusap tayo na parang magkaibigan lang na nakaupo sa hapagkainan at tutuklasin natin kung paanong ang simpleng syrup na ito ay maaaring maging isa sa pinakamadali at pinakamabisang paraan para sa inyong kalusugan. Lalo na po itong totoo habang tayo ay nagkakaedad at ang ating katawan ay nagsisimula ng humingi ng kaunting dagdag na suporta. Ang ating pangunahing tatalakayin ay kung paano ito makakatulong na matigil ang inyong paggising sa kalagitnaan ng gabi na may halong inis at gising na gising ang diwa, at kung bakit ang mayaman at maitim na likidong ito ay ibang-iba sa kanyang pinsan, ang karaniwang asukal. Una sa lahat, linawin natin. Ang molasses ay hindi kalaban. Ang puting asukal ang kalaban. Lagi natin itong naririnig sa ating mga doktor at pamilya. Kailangan ninyong bawasan ang asukal. At iyan ay napakalaking katotohanan. Ang karaniwang puting asukal ay matatawag nating pagkain na walang laman o empty food. Para maintindihan ito, isipin ninyo ang isang maganda at mataas na tanim na tubo sa mga asukalan sa Negros o Tarlac na sumisipsip ng lahat ng magagandang bitamina at mineral mula sa matabang lupa. Mga bagay tulad ng magnesium, potassium, iron at calcium. Para magawa ang puting asukal na nakikita ninyo sa inyong mga lagayan, ang mga pabrika ay nagsasagawa ng matinding proseso. Tinatanggal nila ang bawat katutak ng magagandang sangkap na iyon, lahat ng mahahalagang mineral at nutrisyon. Itinatapon nila ang lahat ng iyon at ang iniiwan lang ay ang puro matamis ngunit walang lamang kristal. Wala na ang nutrisyon. Ang molasses ay ang kabaligtaran niyan. Ito ang lahat ng magagandang bagay na naiwan habang pinoproseso ang asukal. Ito yung siksik sa nutrisyon, maitim at malapot na bahagi na naglalaman ng lahat ng bitamina at mineral na pinaghirapang likhain ng halamang tubo. Ganito ang magandang paraan para isipin ito. Katulad ito ng pagkakaiba ng puting tinapay at ng tinapay na gawa sa whole grain o trigo. Para gumawa ng puting tinapay, inaalis ang pinakamasustansyang bahagi ng butil. Sa whole grain na tinapay, pinapanatili ang natural na sustansya. Ang molasses ay ang whole grain na bersyon ng pampatamis. At heto ang isang mahalagang tip. Habang mas maitim ang molasses, lalo na yung tinatawag na
blackstrap molasses, mas marami itong taglay na siksik at mabisang sustansya. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Pag-usapan naman natin kung bakit kayo nakakaramdam ng pagod at paano makakatulong ang molasses. Isa sa pinakamalaking hamon habang tayo ay tumatanda ay ang hirap ng ating katawan na kontrolin ang antas ng asukal sa dugo. Gumamit tayo ng simpleng halimbawa. Isipin ninyo ang hormone sa inyong katawan na tinatawag na insulin bilang isang espesyal na susi. Kapag kumain kayo, lalo na kung may kasamang kanin, tinapay, o patatas ang pagkaing iyon, ay nagiging asukal na pumapasok sa inyong dugo. Ang insulin ang susi na dapat magbukas ng mga pinto sa lahat ng selula o cells ng inyong katawan para papasukin ang asukal upang magamit ito ng inyong mga selula bilang enerhiya. Ngayon, sa paglipas ng mga taon, ang mga kandado sa mga pinto ng selula ay maaaring maging medyo kalawangin. Ang karaniwang kondisyong ito ay tinatawag na insulin resistance. Ibig sabihin, ang susi ang inyong insulin ay hindi na gumagana ng kasing kinis ng dati. Kailangan nitong magpumilit at itulak ng mas malakas para mabuksan ang mga pinto. Bilang resulta, ang asukal ay nahihirapang lumabas sa inyong dugo at pumasok sa inyong mga gutom na selula. Lumilikha ito ng dobleng problema. Mayroon kayong mataas na antas ng asukal na lumulutang sa inyong dugo na hindi malusog. At kasabay nito ang maliliit na pabrika ng enerhiya ng inyong katawan, ang inyong mga selula ay gutom na gutom sa gasolina. Ito ang mismong dahilan kung bakit maaari kayong makaramdam ng biglaang panghihina sa hapon o pangkalahatang pakiramdam ng pagod na tumatagal buong araw. Maraming gasolina ang inyong katawan pero hindi nito maihatid ang gasolina kung saan ito pinakakailangan. Dito pumapasok ang tahimik na mahika ng molasses. Ang mga siyentipiko na naging mausisa sa mga lumang lunas ay nagsagawa ng isang kawili-wiling pag-aaral. Binigyan nila ang isang grupo ng mga tao ng pagkain na may carbohydrates at pagkatapos ay nagdagdag ng iba't ibang dami ng molasses dito. Ang natuklasan nila ay talagang kamangha-mangha. Kung mas maraming molasses ang kinakain ng mga tao kasama ng kanilang pagkain, mas kaunting insulin ang kailangan ng kanilang katawan para gawin ang trabaho ng maayos. Uulitin ko po iyan dahil ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang simpleng natural na syrup na ito ay nakatulong sa kanilang mga katawan na magtrabaho ng mas mahusay. Parang binigyan nito ang susing insulin ng espesyal na patak ng langis na nagpapahintulot dito na dumulas sa mga kalawanging kandado at buksan ang mga pinto ng walang kahirap-hirap. Tinutulungan nito ang sariling sistema ng inyong katawan na gawin ang trabaho nito nang hindi kinakailangang maghirap ng husto. Para sa isang katawan na medyo pagod na at sobra sa trabaho mula sa maraming taon ng pagkontrol sa asukal sa dugo, ang molasses ay nagsisilbing banayad na katulong. Hindi lang ito nagdadagdag ng sarili nitong asukal, tinutulungan kayo nitong pamahalaan ang asukal mula sa inyong buong pagkain ng mas epektibo. Ngayon, dumako tayo sa tunay na sikreto kung paano makakatulong ang molasses na makatulog kayo ng mahimbing sa buong gabi. Pamilyar ba sa inyo ang senaryong ito? Matutulog kayo ng pagod. Makakatulog naman kayo agad.
Pero pagkatapos parang may nakakainis na alarm clock sa loob ng katawan ninyo, bigla kayong magigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Ang inyong katawan ay gising na gising. Ang inyong isip ay nagsisimulang tumakbo sa mga alalahanin. At kahit anong gawin ninyo, hindi na kayo makabalik sa malalim na tulog. Isa ito sa mga pinakanakakainis na karanasan para sa milyon-milyong tao, kasama na ang marami sa ating mga kababayan. Hindi ito basta-basta nangyayari. Madalas ito ay direktang resulta ng pagbaba ng husto ng inyong asukal sa dugo habang kayo ay natutulog. Kasi po kahit natutulog kayo, ang inyong utak ay napakaaktibo. Inaayos nito ang inyong mga alaala, nililinis ang mga lason, at pinapatakbo ang lahat ng sistema ng inyong katawan. Para magawa ang lahat ng trabahong ito, kailangan nito ng tuloy-tuloy at matatag na supply ng gasolina na glucose o asukal. Kung ang antas ng inyong asukal sa dugo ay bumaba ng husto sa kalagitnaan ng gabi, ang inyong katawan ay may built-in na emergency alarm system. Iniisip nito na nasa panganib ito, kaya naglalabas ito ng mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang trabaho ng mga hormones na ito ay utusan ang inyong atay o liver na mabilis na maglabas ng nakaimbak nitong asukal para ibalik ang antas ng inyong dugo sa normal. At ano ang pakiramdam ng mga stress hormones na iyon para silang biglaang kaba at pagiging alerto. Ang mga ito ay literal na fight or flight hormones. Dinisenyo sila para gisingin kayo at ihanda sa aksyon. Napakatalinong mekanismo ito para mabuhay kung kayo ay nasa tunay na panganib. Pero isa itong malaking sakuna para sa inyong pagtulog. Kaya paano natin maiiwasan ang pagbagsak ng asukal sa dugo sa gabi? Ang sagot ay bigyan ang inyong katawan ng matagal at mabagal na nasusunog na pinagkukunan ng gasolina bago kayo matulog. Dito nagiging matalik na kaibigan ng inyong pagtulog ang molasses dahil nakakatulong ito na pabagalin ang inyong panunaw at naglalaman ng komplikadong anyo ng enerhiya kasama ang lahat ng mineral nito. Ang pag-inom ng kaunting halaga bago matulog ay parang paglalagay ng isang solido at mabigat na troso sa apoy. Ang biskwit o kapirasong candy ay parang pagtatapon ng papel sa apoy. Nagbibigay ito ng mabilis na siklab ng enerhiya at pagkatapos ay mabilis ding namamatay na humahantong sa pagbagsak o crash. Ang molasses na siyang mabigat na troso ay nagbibigay ng mabagal banayad at matatag na daloy ng gasolina na pwedeng tumagal buong gabi. Ang matatag na supply ng enerhiya na ito ay nagpapanatili sa inyong asukal sa dugo na perpektong balanse, kaya hindi kailanman mararamdaman ng inyong katawan ang pangangailangan na pindutin ang panic button at ilabas ang mga kakilakilabot na hormones na gumigising sa inyo. Napakaraming tao, kasama na sina Nanay Maria at Tatay Jose sa ating barangay, ang nakatuklas na ang isang kutsarita ng blackstrap molasses na marahil ay hinalo sa isang mainit na tasa ng tsaa na walang caffeine o isang maliit na baso ng mainit na gatas mga 1 oras bago matulog ay sapat na para matigil ang mga paggising ng 3:00 ng madaling araw ng tuluyan. Nagbibigay ito sa inyong utak ng banayad at pare-parehong gasolina na kailangan nito para gawin ang trabaho sa gabi
na nagpapahintulot sa inyo na matulog ng payapa at malalim hanggang sa gisingin kayo ng araw sa umaga ng natural. Ang molasses ay isa ring kaban ng yaman ng mga mineral para sa inyong kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nangangailangan ng higit pa sa ilang pangunahing mineral para manatiling malakas at puno ng enerhiya. Ang blackstrap molasses ay puno ng mga mahahalagang nutrisyon na ito. Ito ay natural na pinagmumulan mula sa pagkain na madaling makilala at magamit ng inyong katawan, hindi tulad ng ilang sintetikong tableta. Una, ang magnesium, ang dakilang pamparelax. Madalas ba kayong gambalain ng pamumulikat ng binti sa gabi na gumigising sa inyo sa sakit o marahil ay panginginig ng kalamnan o basta pakiramdam ng tensyon na hindi maalis? Maaaring mababa kayo sa magnesium. Ang magnesium ay ang sariling mineral ng kalikasan para sa pagpapahinga. Tumutulong ito na pakalmahin ang inyong buong nervous system at pinapahintulutan ang inyong mga kalamnan na lumuwag at mag-relax. Ang blackstrap molasses ay mahusay na mapagkukunan ng magnesium na isa pang dahilan kung bakit napakaganda nito para sa pagtataguyod ng mahimbing na tulog at pag-alis ng mga nakakainis na sakit ng kalamnan. Pangalawa, potassium para sa malusog na puso. Ang potassium ay talagang mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo at pagtiyak na ang inyong puso ay tumitibok ng may matatag at malakas na ritmo. Marami sa ating mga modernong pagkain ngayon ay masyadong maalat at kulang sa potassium, pero ang isang kutsarang blackstrap molasses ay nagbibigay sa inyo ng magandang natural na tulong para suportahan ang kalusugan ng inyong puso. Pangatlo, iron para sa tunay na lakas. Madalas ba kayong makaramdam ng pagod na sagad hanggang buto, panghihina o madaling hingalin? Maaaring ito ay senyales ng mababang iron o anemia. Ang iron ay ginagamit ng inyong katawan para gumawa ng malulusog na pulang selula ng dugo. Isipin ang mga selulang ito bilang maliliit na truck na naghahatid ng oxygen na nagbibigay buhay sa lahat ng bahagi ng inyong katawan mula sa utak hanggang sa mga daliri ng paa. Kung walang sapat na oxygen trucks, mararamdaman ninyong pagod na pagod kayo. Ang blackstrap molasses ay isang kamangha-manghang pinagkukunan ng iron na galing sa halaman na tumutulong sa pagpaparami ng inyong dugo at nagbibigay ng mas natural at matagal na enerhiya sa buong araw. At panghuli, calcium at manganese para sa matibay na buto. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang calcium para maiwasan ang osteoporosis at panatilihing siksik at matibay ang ating mga buto. Habang ang gatas ay sikat na pinagkukunan, ang blackstrap molasses ay naglalaman din ng nakakagulat na dami ng calcium. Mayroon din itong manganese, isa pang mineral na mahalaga para sa pagbuo ng matibay na buto at pagbawas ng pamamaga sa mga kasukasuan o rayuma. Paano gamitin ang molasses sa tamang paraan? Narito ang isang simpleng gabay para sa inyo. Handa na ba kayong subukan ang lumang lunas na ito? Napakadali lang. Narito ang mga pinakamahalagang bagay na dapat tandaan para makuha ang pinakamagandang resulta. Laging piliin ang pinakamagandang klase. Kapag nasa palengke o supermarket kayo, hanapin mismo ang unsulfured blackstrap molasses. Ang salitang blackstrap ang susi. Ibig sabihin nito
ay galing ito sa ikatlo at huling pagpapakulo ng tubo. Kaya taglay nito ang pinakasiksik na mineral at pinakamababang nilalaman ng asukal sa lahat ng uri ng molasses. Ang unsulfured ay mahalaga rin. Ibig sabihin ay ginawa ito mula sa hinog na tubo na nabilad sa araw at hindi nangangailangan ng sulfur dioxide bilang preservative na maaaring makaapekto sa lasa at hindi maganda para sa inyo. Ang dosis o dami ay napakahalaga. Pakitandaan na ito ay isang kasangkapan sa nutrisyon, hindi isang matamis na merienda na kakainin ninyo gamit ang malaking kutsara. Sa kasong ito, ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Para sa pangkalahatang kalusugan at asukal sa dugo, kasama ng pagkain, magsimula sa isang kutsarita o teaspoon lang bawat araw. Pwede ninyo itong ihalo sa inyong lugaw o oatmeal sa umaga o sa isang tasa ng kape. Nagbibigay ito ng masarap na lasa. O kahit sa mga ulam tulad ng nilagang baka baked beans o marinade para sa inihaw na manok. Ang pinakamagandang oras ay madalas kasabay ng inyong tanghalian, lalo na kung kumakain kayo ng magawgaw tulad ng sandwich kanin o patatas. Makakatulong ito na pabagalin ang panunaw ng buong pagkaing iyon. Para sa malalim at tuloy-tuloy na tulog, uminom ng isang kutsarita ng blackstrap molasses mga 2 oras bago kayo magplano na matulog. Ang paraan ng paghahanda ninyo ay may malaking epekto na ginagawa itong isang nakakakalmang ritual sa gabi. Narito ang 2 sa pinakamagandang pagpipilian. Una, mainit na gatas na may molasses. Pumili ng mainit na gatas, mas mainam kung skim milk o lactose-free kung sensitibo ang inyong tiyan. Ang gatas ng almond ay isa ring mahusay na pagpipilian. Haluin ang inyong kutsarita ng molasses hanggang sa matunaw ito ng maayos. Ang resulta ay isang nakaka-comfort na inumin na medyo lasang karamelo na parang yakap bago matulog. Ang calcium at magnesium sa gatas na sinamahan ng mga mineral mula sa molasses ay nagtutulungan para i-relax ang inyong mga kalamnan, pakalmahin ang inyong nerbiyos at tulungan ang inyong utak na gumawa ng melatonin, ang hormone sa pagtulog. Pangalawa, sa labat o ginger tea na may molasses. Magpakulo ng simpleng tsaa sa pamamagitan ng pagbabad ng ilang hiwa ng sariwang luya sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Idagdag ang inyong kutsarita ng molasses at tapusin sa kurot ng cinnamon. Lumilikha ito ng mainit, maanghang at matamis na inumin na nagpapaginhawa ng panunaw, nagpapaluwag ng pakiramdam at pinupuno ang inyong kusina ng napakabangong amoy. Ang luya ay sumusuporta sa panunaw at sirkulasyon ng dugo, habang ang cinnamon ay nagbabalanse ng asukal sa dugo. At ang molasses ay nagdaragdag ng lalim at natural na mineral para pakalmahin ang inyong katawan para sa gabi. Pakinggan ang inyong sariling katawan. Ang molasses ay natural na pagkain, hindi matapang na gamot. Gumagana ito ng banayad at nakikipagtulungan sa inyong katawan sa paglipas ng panahon. Huwag umasa ng milagrosong pagbabago sa unang gabi pa lang, pero obserbahan ang kalidad ng inyong tulog, ang inyong lakas, at ang inyong pakiramdam sa loob ng 1 o 2 linggo. Maraming tao ang nagugulat kung paanong ang napakasimple at masarap na ritual
ay maaaring magdala ng mas malalim at mas nakakapahingang tulog. Kaya sa susunod na makita ninyo ang maitim at malapot na garapon ng molasses sa inyong cabinet o sa grocery, sana ay makita ninyo ito sa bagong liwanag. Huwag lang isipin na sangkap ito sa pagluluto. Isipin ninyo ito bilang garapon ng kalusugan, isang nakalimutang karunungan mula sa henerasyon ng ating mga lolo't lola. Ito ay simple mura at subok na sa panahon na paraan para bigyan ang inyong katawan ng malalim at masustansyang mineral na hinahanap-hanap nito para pamahalaan ang enerhiya ng mas epektibo at ang pinakamaganda para tulungan kayong makuha sa wakas ang malalim tuloy-tuloy at nakakapagpalakas na tulog na talagang nararapat sa inyo. Sana po ay nakatulong sa inyo ang impormasyong ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang ating kwentuhan ngayong araw, napakalaking bagay po para sa akin kung mabibigyan ninyo ito ng like para malaman ko. Isaalang-alang din po sana ninyo ang pag-subscribe para sa marami pang simple at praktikal na tips sa pamumuhay ng mas malusog at mas masaya habang tayo ay nagkakaedad. Isang mahalagang aral bago tayo magtapos. Ang kalusugan ay hindi laging matatagpuan sa mamahaling gamot. Minsan, ito ay nasa simpleng biyaya ng kalikasan na nasa ating kusina na pala. At sa huli, mag-isip ng isang tao sa inyong buhay, isang kaibigan, kapatid o kapitbahay tulad ni Kumaring Nena na alam ninyong nahihirapan sa pagtulog o laging pagod. Pakiusap na ibahagi ito sa kanila. Ang pagpapasa ng mabuting impormasyon ay isa sa mga pinakamabuting bagay na magagawa natin para sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo palagi.